Ayan, isang panalong Miyerkules ng hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa lahat ng mga chutis mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na naaabot ng DepEd Tito Live. Muli ako si Tutor Maika mula sa SDO Dasmariñas at sabay-sabay tayong napapanood mula sa Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tito Live, DepEd Tayo, maging sa YouTube channel ng DepEd EdTech Unit at DepEd TV. So magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan. Hindi pa man nagsisimula ang ating live stream, naka-tune in kagad si John Joshua Matini. Good afternoon sa iyo na nanonood siya sa YouTube channel ng DepEd EdTech. Okay? Para sa ikalawang quarter, ayan, nasa ikalawang linggo na tayo, ating pag-uusapan ang antas ng wika batay sa formalidad. Pero bago natin simulan yan, nais ko munang batiin ang aming SDO, ang aming SDS na si Dr. Raimundo Cantonhos, ang aming EPS sa Filipino, Binibining Fragilin Rafael, ang aming punong guro sa Dasmariñas Integrated High School, si Dr. Raimundo Reyes, ang aming ulong guro, Ginang Cruzado, ang aming mga dalug guro, Ginang Cabrera, Ginang Abukay at Ginang Zakal, maging ang mga kapwa ko guro sa kagawaran ng Filipino at sa lahat ng mga tutis at maaral na patuloy na nakatutok at sumusubaybay tuwing Miyerkules ng hapon. Okay? Ayan, so batiin ko muna. Good afternoon sa iyo rin, Alexandra Chris Patricia, Kerubin Gabriel Villamor, watching from Novaliches High School, SDO Quezon City. Heavily Tanghian, good afternoon po. Alriza Zidane Gaza, Lawrence Zamora mula sa Diamantina National High School Grade 7 Hope. Good afternoon din sa iyo, Sir John Henry Servida. Heidi Dicena ng 7 Pink 3. Ayan. Celzi Kate Villegas mula sa SDO Pampanga Baruhay National High School. Magandang tanghali din po sa mga sa mga guro, kapwa guro na nakatutok din sa ating online tutorial ngayong hapon na ito. Ayan, Gloria Katapang, good afternoon sa iyo. Ralph Lawrence Rodriguez mula sa Dasmariñas Integrated High School. Jolina Pearl Mauricio mula sa Camp Melchor F. de la Cruz ES, ayan, Elementary School. Krisha May Lasala, Dance Kelly Redoble, Ozea Coraz Ann Bernal, at sa lahat pa ng mga tutis na walang sawang nag-aabang at naghihintay sa ating online tutorial. Para sa ating ikalawang quarter, ikalawang linggo, sa pagkatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay nasusuri ang antas ng wika batay sa formalidad na ginagamit sa pagsulat ng awiting bayan. Ito yung mga balbal, kolokyal, lalawiganin, at formal. At syempre, ayan, layunin din ng paksa na makilala natin ang iba't ibang antas ng wika batay sa formalidad, matukoy ang antas ng wikang ginamit sa isang awiting bayan, at ang pinakahuli, nakasusulat ng isang awit base sa tono ng paboritong kanta. So, napaka-exciting ng mga gagawin natin yung araw nito. Okay? Ayan. Dahil nagkaroon ako at nag-iwan ako ng unang pagsubok, meron tayo syempre ang output of the week para sa week 1, yung nakaraang linggo. Ang dami nagpasa, ang daming mahuhusay ng mga tutis, at talaga namang naibigay at nailahad nila ang kanilang mga opinion na idea o mensaheng na isa parating. Okay? Pumili ako ng dalawa. So, sa susunod na linggo, kapag may nakita ulit ako, mamaya mag-iwan ako ng isang hamon ulit. Okay? Ayan, huwag kayong magsawang magpasa ng mga gawain. Nang sa gayon, baka naman mga pangalan nyo na ang makita natin dyan. Okay? Hindi ko na patatagalin pa. Para sa output of the week, quarter to week 1, okay? Ayan ang kanyang gawa. Okay? May nakakahula kaya kung sino siya at nandito kaya siya? Mukhang hindi pa siya nag-good afternoon at hindi pa siya naka-tune in. Siya ay walang iba kundi si Marjon Manolansa mula sa Baruya National High School, SDO. Ayan, congrats. Pagawa. Ito. Kanyang gawa.
Marinas. Binago kayong lahat, maging sa mga nakapag-submit mga output. Okay? Bukod dito, ang pagbati at talaga namang pagpupugay ang ating mga walang sawa na talagang aktibo kay Kilahok kapag tanungan portion na tayo. Okay? Ang mga active tutor, pumili ako ng 3. Talagang sinubaybayan ko ang kanilang mga sagot. Hindi ko na patatagalin pa. Una, si Celsi Kate Villegas mula sa Baruya National High School, SDO Pampanga. Pangalawa, Ozea Coracean Bernal mula sa Baruya High School. Mukhang magkaklase ata to At si Bianca Irish Ibay Cruz mula sa Macabebe High School, SDO Pampanga. Talagang napakahuhusay lahat ng mga tuties natin. Ayan, patuloy lang kayong maging aktibo at makilahok sa lahat ng mga gawain na ibibigay sa inyo ng DepEd Tito Live. Okay? Handa na ba? Kung handa na ay ating umpisa ng ating aralin. Para sa ikalawang linggo, ang tatalakayin natin ay antas ng wika batay sa formalidad. Kung napapansin nyo sa larawan, may hagdan. Malalaman nyo mamaya kung ano nga bang kaugnayan ng hagdan na iyan doon sa tatalakayin natin. Ayan, ang formal at informal. At ang ating pinagkunan o pinaghanguan natin ng ating mga gawain, ng mga teksto, yung mga awitin natin, ay mula sa module ng SDO Coronadal at ang FIBOT 4A Learners Material ngayong ikalawang markahan. Nandito nga pala ako ngayon, live na live sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz, Laguna. Ayan, minabati ko lahat ng mga profesor ko na nandito, magagaling ko mga profesor at mga kamag-aral ko sa MAED Filipino. Ayan. Okay? Bago natin talakayin yung panibagong aralin, magkaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik-aral. Okay? Ayan. Naku, ang dami na. Ayun. Rain Rizel Tauyan mula sa Ingod Ramona Integrated High School. Si Christy Guabes. Ayan. Sidro de la Rosa mula sa Lubao West Baruya High School din. Cassandra Digma mula sa Dasmariñas Integrated High School. Ayan, napakarami. Micaela Jun Hernandez mula sa DIHS. Disney Brasilia Marinas mula sa DIHS. At marami pang iba. Magkaroon tayo ng isang maikling pagbabalik-aral. Okay? Ang aking paluto, puna ng letra ang mga sumusunod na patlang upang mabuo ang salita. Siyempre, itatype nyo ang inyong kasagutan sa comment section at huwag kakalimutang lagyan ng number. Okay? Bago ang inyong sagot. Kung handa na, ito ang unang katanungan. Naaalala niyo pa kaya ito? Para sa unang bilang, kilala rin sa tawag na kantahing bayan ay isa rin sa mga sinaunang uri ng panitigang Pilipino na naging tanyag bago pa man dumating ang mga Kastila. Ano kaya ito? Ayan yung mga salita. Ito yung mga letra. Ano kaya ang pag tinanong natin yan ng mga titik, ano kaya mabubuo dyan? Tingnan ko kung may nakasagot na. Ayan, dami pa rin pabati. Yan, si Bianca Irish. Ayun, yes. Francie Larry. Tingnan ko nga kung may nakasagot na. Ano kayang sagot dito? Yan, tingnan natin. Good afternoon sa inyong lahat. Napakaraming tumututok talaga ngayon. Nakakatawa. Ayan. Okay, good afternoon. Ayan. Ano kayang sagot dito? Yes. Wala pa ako nakikita kasagutan. Para sa unang bilang, napakarami palang pabati. Okay, nahuhuli na si Tutor Maika sa mga pabati. Ayun! Nag-ano na siya. Okay, para sa unang bilang, ayan, may nakita na ako mga kasagutan at ang unang sumagot ay si Alriza Zidane Gaza. Sabi niya, awiting bayan, si Carla J. Mata, awiting bayan, Celsi Kate, si Rain, si Disney, si Sidro, si Sofia, si Nicole, si Jenny Ray, si Ralph. Ayan, pare-pare sa mga kasagutan ni Samantha, si Avery, si Draniel, si Rain. Siyempre, awiting bayan. Okay? Talagang matatandaan nyo yan. Ito yung mga nasaan yung tula na nilapatan ng tono. At awiting bayan yun. Correct. Pangalawa,
Tingnan ko kung talagang naaalala pa rin. Para sa pangalawang katanungan, ito ay tinatawag ding orasyon at ginamit ito ng ating mga ninuno noon hanggang ngayon. Lalo na sa maraming kababayan natin sa probinsya. Ang sabi nga sa iba pang kahulugan, mga matatanda daw ang kalimitang bumibigkas nito o bumabanggit. Ayan ang ating mga key letter. Ano kaya ang kasagutan para sa pangalawa? Ayan, ang daming kasagutan, no? Awiting bayan, awiting bayan. Yes. Very good. Napakahusay ng ating mga Yes, ayun. Very good. Sabi ni Celsi Kate, Bulong. Yes, correct. Okay? Avery, Bulong, Alriza, si Krisha May, Kyle, Lorenzo. Ayan, awiting bayan daw. Kit, Morada, Bulong, Tess Cristobal, Jake, Luis Malyari, Daniel, si Daniel Luis. Ayan, Marjan Manalansan. Good afternoon sa'yo. At Bianca Irish, napakarami pa, si Julan, si Gloria, correct, napakahusay yung mga cuties, Bulong. So talaga naaalala pa yung week 1 natin. E tingnan natin yung pangatlo, kung talagang naaalala pa talaga. Dako tayo sa uri ng awiting bayan. Uri ng awiting bayan na pumapaksa sa pag-ibig na inaawit ng mga Bisaya. Ano kaya ito? Ayan. B.A. blank blank T blank W. Ano kaya yan? Yan, tingnan nga natin. Kung may mga nagbigay na ng kasagutan nila. Okay, habang naghihintay ako ng kasagutan, magandang hapon, Rosebel, Dayan, Kanilaw. Okay? Ayan, yes, correct. May nakikita na ako mga kasagutan. Meron na ba? Ayan, good afternoon, Raven Mendoza mula sa St. Joseph, SIINHS. Ano kaya ibig sabihin na? Good afternoon, Mark Platon. Yes. Ayan, tignan ko kung may naka-ano na ha. Naku, parang, ayun, tingnan ko kung may naka-comment na. Meron na ba naka-ano? Ano kaya yan? Number 3. Ayan, number 3. Number 2 pa rin yung nakikita ko. Ang dami nagbigay ng kasagutan. Ayan. Number 3. Wala pa rin ako sa number 3. Teka lang ha. Number 3, ang sabi ni Marjon Manalansan, alamat daw. Pero, tingnan niyo yung mga letra. Ayun, sabi ni Kit, Andre Morada, balitaw. Okay, sabi ni Marjon, bumawi siya, harana daw. Sabi ni Avery, balitaw. Ayan, Louie Alonzo Abuzo, balitaw. Alia Carola, balitaw. DC Marinas, balitaw. Carlo J. Mata, balitaw. Avery, at marami pang iba. Yan si Charmy Bona Ernest. Yes, correct, balitaw. Ito isang uri ng awiting bayan na kung saan ito ay mapaksa sa pag-ibig. Lalo na kapag ang mga binata ay naliligaw sa mga napupusuan nilang dalaga. Naku, mukhang medyo nakalimutan to ha. Ito, sa palagay ko, yung pinakauli, madali na ito. Maaalala na siya. Para sa pang-apat na bilang, ito yung awiting panghele o pampatulong ng bata na tinatawag nating lalabay sa Ingles. Ano kaya ito? Ayan o, patlang, AY, patlang. Tingnan natin. Ayan, samot-sari pa. Ayan, matingin ko muna si Elaine Charlotte, watching and listening from Macabebe High School. Good afternoon sa iyo. Ayan, tingnan nga natin. Yes. Ayun. Tingnan natin. Kung may nakasagot na ng number 4. Number 4. Ano kaya iyan? Panghuli na iyan? Ayun, may nakita na ang masagutan. At syempre, ang mga sagot ni Princess Jewel Sidro de la Rosa, Josa, si Krisha May, si John Ray, si Elaine, Alriza, Cassandra, Celsi Gate, si Christy, si Kerubin, si Gloria, Andrea, Bianca, Ozea, Mark Gabriel. Ang tamang kasagutan ay Uyayi o Hele. Ito yung tawag sa mga awit na pampatulog ng mga bata o sanggol. Okay, dahil dyan, ako talaga ay namamangha at talagang sobra-sobrang aking kagalakan dahil naaalala nyo pa yung tinalakay natin ng week 1. Ang tanong, handa na ba kayo para talakayin ang week 2? Okay, kung handa na, pwede ba akong makita ng heart emoji sa ating comment section? Ayan, good afternoon kay Lordy J. Tiglao mula sa Macabebe High School. Marijo Manarang,
mula sa Macabebe National High School din. Mga magkakaklase ng mga to ha. Ayan, sabi ni Elaine, handa na raw siya. Ayan, Sergi Kate, si Ariza, Elaine, Fran, si Disney, okay. Para sa araw na ito, ayan, para sa panimulang gawain, meron akong dalawang kanta. Okay? Kung alam niyo ang kanta, ang Dalagang Pilipina ni Jose Santos at Debot ng Black Eyed Peas, basahin natin o kaya naman ay kantahin natin ang awitin. Okay? Doon naman tayo sa Ang Dalagang Pilipina. Ang Dalagang Pilipina, parang tala sa umaga, kung tanawin ay nakaliligaya, meningning na tangit, dakilang ganda. Yan, ang ganda, napakalambing ng kanta. Okay, doon tayo sa Bebot. Ito medyo rap to eh. Black Eyed Peas, si Apple the App. Okay? Bebot, bebot, bebot. Hindi ako marunong mag-rap, pasensya na ha. Bebot, bebot, ikaw ang aking bebot, bebot. Alam ko, narinig nyo na yung awitin na iyan. At alam ko, bata pa kayo nun. Okay? Pansinin natin yan. Pansinin natin ha. Okay? Ito yung aking mga katanungan. Para sa unang katanungan, ano kaya yung napansin nyo sa dalawang uri ng kanta? May napansin ba kayo? May napansin ba kayo? Sabi ni Sidro, opo, may napansin daw siya. Alam ko po yan, sabi ni Carlo J. Alam daw niya yung kanta. Very good. Okay? May napansin ba kayo? Ano napansin nyo sa dalawang awitin? Yung Dalagang Pilipina at sa Bebot. Ayan. Sige, habang naghintay tayo ng kasagutan, good afternoon din kay John Leighton Alfonso, mula sa 7 Lilac Frances National High School. Good afternoon. Okay? Ayan, sabi ni Kate Morada, compliments po siya. Pero, ano kaya pa napansin natin? Ayun sabi ni Zelsi Kate, kaiba po at ulit-ulit, kaiba po at paulit-ulit daw yung kanta doon sa pangalawa. Ayan. Sabi ni Marquez Jenny Ray, opo, formalidad po ng salita. O napansin niya agad yun, magkaiba daw ang gamit ng salita. Maliban doon, ayan, advance si Carlo J. About girl po na love nila. At sabi ni Ozea, parang tula daw. Yan. Sabi ni Christy, yung isa po tungkol sa dalag. Ayan, mabilis po si Andrea. Ayun. Magkakaiba po at meron pong magkakaparehas. Okay, very good. Kung napapansin natin, ayan kay Mark Platon, parehong tumatalakay sa katangian ng kagandahan ng mga kababaihan. Correct. Okay? Napako ko sa inyo. Yung dalawang kantang yun, magkaiba talaga. Partikular sa wikang ginamit. Sa antas ng wika, yung mga salita. Doon tayo sa pangalawa. Sa inyong palagay, at alam ko na sagot nyo, alam nyo na yun eh, tungkol saan yung awitin. Dalagang Pilipina at Bebot. Siyempre, alam nyo na kung tungkol saan yun. Sino yung pinatutungkulan ng awit? Okay? Ayan. Meron pang pabati, J. Ignacio, mula sa San Isidro National High School, St. Isidore. Ayan. Okay, ayun. Sabi ni John Henry sa number 2, kagandahan ng kababaihan. Kasama si Tutor Micah dyan. Hello, good afternoon, Tutor Jessica. Ayan. Sabi ni Julans, mas madali po ang isa kaysa sa pangalawa kasi po mahirap po doon sa pangalawang awitin. Correct. Yan. Very good. Sabi dahil po, magkaiba po ang wika, sabi ni Celeste. Very good. Ayun, sabi ni Bernadette, ito daw ay tungkol sa mga dalaga. Correct. Yung dalawang awitin na yun, tungkol yun sa kababaihan. Sa mga babae. Dalagang Pilipina at sa Bebot na isang babae rin. At panghuli, okay, saan mo madalas marinig? Ayan, saan nyo kaya naririnig yan madalas? Yung salitang Dalagang Pilipina at Bebot. Saan nyo naririnig yan? Kalimitan. Kayo ba ay tinatawag na, lalo yung mga babae natin, yung mga cuties natin na mga babae, narinig nyo na ba kayo na tinawag ko, Dalagang Pilipina? O maupo na maayos kasi Dalagang Pilipina ka. Okay? Saan kaya nila naririnig yan? Yung Bebot, saan nyo naririnig yan? Ayan, sabi ni Gloria tungkol daw sa kababaihan, ni Lord J.
Lordy J, si Rain, tungkol sa mga kababaihan. Ayan. Okay, correct. Sa radyo daw. Sabi ni Alisa, sa radyo daw niya naririnig. Ayun, sabi ni Rain, ni Elaine, sa mga matatanda daw, siguro yung Dalagang Pilipina. Pero kalimitan, saang lugar niyo naririnig yung Salitang Bebot? Sa ano ba yan? Sa paaralan ba yan? Sa palengke ba? Sa kalsada? Ayan. Ayun. Sabi ni Alex Rimarim, sa kalye daw. Correct. So dito, yung Dalagang Pilipina, bibihira mo maririnig yan sa loob, sa labas, sa kalye. Tama yan. Ang kalimitang gumagamit niyan, yung talagang mga matatanda. Kasi sila yung mga may mga salita sila na ano ba yun, nalalim ng mga salita ng mga to. Kasi sila yung mga tinatawag natin na gumagamit ng mga formal na salita at yung salitang bebot, yan yung sa panahon natin, sa genre natin. Mga millennial, ika nga. Okay, sa kalye po at sa radyo. Ayun. Okay, very good. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga chuties, ay tungkol dito. Sa antas ng wika batay sa formalidad. Siyempre, pag sinabing antas, may level siya. Kung napapansin nyo, hindi pare-parehas yung paraan natin ng pakikipag-usap sa isang tao. Ayun nga, ito ay mga salitang ginagamit ng ayon sa tiyak na sitwasyon at layunin. Ibig sabihin, yung mga salita natin, minsan, pinipili natin yan batay sa kung sinong kausap natin at kung nasaang lugar tayo o sitwasyon. Pangalawa, upang magamit ang mga salita sa epektibong paraan, dapat itong magamit batay sa antas nito. Okay? Dako tayo. Alamin natin at isa-isayin natin ngayon ano-ano nga ba ang mga antas ng wika natin. At syempre, para sa unang bilang, ang pambansa. Okay? Una, salitang ginagamit sa mga aklat at babasehing ginagamit sa buong kapuluan at sa lahat ng paaralan. Ito rin ang wikang ginagamit ng pamahalaan at ginagamit na panturo sa loob ng paaralan. Kumbaga, ito yung pinakagamitin sa buong Pilipinas. Dahil ito ang lingua franca. Pag sinabing lingua franca, ang wikang pambansa ng ating bansa. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kung pala kayo pag-usap tayo, ito, kung paano ako magturo sa inyo, ganun din ang inyong mga kamag-aral, ang mga magulang nyo, kung paano kayo makipag-usap, kung paano kayo magsulat, yun, ang lahat ng ginagamit nyo doon ay pambansa. Okay? Ano yung mga halimbawa? Siyempre, alam na alam niyo yung mga halimbawa niyan. Ayan, nariyan ang ama, ina, dalaga, paaralan, Diyos, at napakarami pang iba. Kasi ito yung pinakamarami. Tulad nito, ito, nakasuot ako ng pulang damit. Okay, meron akong headset, headphone. Gumagamit ako ng cellphone, ng laptop, at marami pang iba na nasa antas ng pambansa. Okay, tatandaan natin pag sinabing pambansa, ito ay wikang pambansa. Okay? Filipino. Wika nga. Doon tayo sa pangalawa. Para sa pangalawa naman, ayan, good afternoon. Ayun, napakarami pa rin na pabati. Okay, mamaya-maya kayo dyan. Para sa pangalawa, pampanitikan. Ito naman, kaiba naman ito sa pambansa dahil ang pampanitikan, ito ang pinakamataas sa antas. Okay? Nabika na ginagamit sa ng akdang pampanitikan. So, ibig sabihin, hindi siya ginagamit sa normal na pakikipag-usap natin, sa kapwa natin. Malalaman nyo kung bakit sa mga halimbawa. Kabilang dito ang mga matatalinghagang salita at pahayag na nagbibigay ng pahiwatig, simbolismo at larawang diwa. Sa madaling sabi, mga chutis, ang pampanitikan ay may kalaliman ang mga kahulugan niyan. Kaya bibihira mo lamang siyang marinig na ginagamit kapag nakikipag-usap. Ano yung mga halimbawa natin? Para sa halimbawa natin, ayan o, napansin niyo ba? Mabulaklak ang dila. Di maliparang upak, paututang dila, balat sibuyas, tengang kawali, nagbukas ng dibdib, ayan. Okay, ang dami pa rin nanonood sa atin. Good afternoon sa inyo lahat, mga chuties. Okay, ayun.
Yung mga yan, hindi yan literal na ang kahulugan. Bulaklak ang dila, ibig sabihin, bulaklak ang dila, hindi. Ibig sabihin, magaling siya magsalita. Okay? Mabulaklak, ibig sabihin, ang gaganda ng mga sinasabi niya. Di maliparang uwak siguro, yung parang di mahulugang karayom din yan. Ibig sabihin, ang daming tao, lalo ngayong Kapaskuhan. Okay? Ngayon, dahil nasa alert level 3 na tayo, ang mga mall, ang divisoria, talaga namang kabilat, kanan, kaliwa, hindi mahulugang karami. Ibig sabihin maraming tao. Kaututang dila, ibig sabihin yan, kakwentuhan. Yan, balat sibuyas, ibig sabihin yan, sensitibo. Ayun, may mga nakikita pa ako. Yes, correct. Sabi ni Mark Platon, idiomatic ang pagpapahayag, correct. Okay? Avery, yes, correct. Yan natin kapag tayo ay sumusulat. Diba, pinagawa kayo ng tula para mas maging maganda ang pagpapahayag natin. Gumagamit tayo ng mga salitang ganyan. Correct. Yes, malalalim po, Bianca. Very good. Ayun, sabi ni Carlo G, ang balat sibuyas ay matampuin o kaya naman ay sensitibo. Very good. Napakagagaling yun, no? Okay? Ayan. Dako tayo. Una, pambansa. Pangalawa, ang panitikan. Dako tayo sa pangatlo. Ito. Lalawiganin o dialectal. Mula sa salitang ugat na lalawiganin, lalawigan. Ito ang wikang ginagamit sa isang rehiyon, sa isang region o isang lalawigan. May mga pagkakataon o sitwasyon na hinihiram ang salitang ito na nagkakaroon ng ibang kahulugan. Ibig sabihin, mga chutis, ang number 3 ay kaiba sa 1 at 2 kasi ang lalawiganin, ito yung mga salitang nauukol lamang sa isang partikular na probinsya. Ibig sabihin, may mga salita sila na ginagamit na pang kanila lang. Okay? Pero may kahulugan yon. Tingnan niyo yung mga halimbawa. Alam ko, mamaya hingi ako sa mga taga-Pampanga, ha? Okay? Ng isang uri ng lalawiganin. Ayan. Ambot, ng ibig sabihin, ambot ng Bisaya, ibig sabihin, ewan. Yan, yung biyag, ang ibig sabihin niyan ay buhay ng mga Ilocano. Ang magbakal ng mga Bisaya, ibig sabihin niyan ay sabi ni Cassandra, mga salitang katutubo, okay? Yun. Ang magbakal, ang ibig sabihin niyan, sa atin kasi po sinabing bakal, matigas na bagay yan. Okay? Pero sa ibang lugar, sa Visayas, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, bumili. Okay? Ayan. Kagaya sabi ni, nag-share na si Alriza. Kagaya po sa amin mga kamapangan, malago ang ibig sabihin ng maganda. Ayun, mali pala spelling ni ma'am. Mali pala spelling ko. Kala ko malago. Ayan, ang mapintas, ang malago, ang gwapa, ang ibig sabihin ay maganda. Very good, Alriza. Okay? Yan. Oo nga, sorry. Ayun, nakala ko malago. Ayan. Ayan. Gwapa ay maganda. Meron pa ba kayong alam na ibang mga salita na lalawiganin? Okay? Yan. Kalago mo. Ay, thank you, Bianca. Ikaw rin, kalago. Kay Tutor Jessica rin ay malago daw tayong parehas. Okay? Magbakal ay, eto, very good si Carlo J. Ang magbakal daw sa Bicol ay umalis na o gumaya. Okay? Naku, napakagagaling naman. Yan. Okay? At napakarami pang iba natin mga salita na tanging sa probinsya lang yon na nakaukol sa kami ng mga salitang yun. Sa amin sa Cavite, hindi naman ako Caviteña. Nung dumating ako doon, meron silang mga salita, yung buyam. Hindi ko siya maintindihan kasi hindi naman ako lumaki sa Cavite. Talagang galing ako ng Maynila. Sabi ko, ano yung guyam? Ang ibig sabihin pala ng guyam ay langgam. Tapos meron pa yung, may mga salita pa sila na talagang hindi ko minsan maintindihan, pero kalauna naiintindihan ko na siya at nakamamangha na talagang napakarami pa lang talaga nating mga salita. At pinatutunayan lang nito na napakaunlad ng wikang Filipino. O, diba? Ayan, yes, tama. Makao, ayun. Sabi ni Elaine, ang ibig sabihin ng mako, alis. Ayan. Okay, very good. Nakakatuwa naman. Okay? Pambansa, pampanitikan,
Lalawiganin, pang-apat na tayo ha. Okay? Pang-apat, ayan, ang kolokyal, ang antas ng wikang ginagamit sa karaniwang usapan. Ito, ang kolokyal ay may kagaanan naman. Mas maganda siyang gamitin sa pangkaraniwang usapan. Sapagkat, ito, madalas na ginagamitan ng pagpapaikli o pagkakaltas ng ilang titik o letra sa salita upang mas mapaikli ang salita o kaya'y mapagsama ang dalawang salita. Dito, sa colloquial, sa halip na bigasin mo isang buong salita, yung mahabang salita, minsan, binabawasan natin. Okay? Tingnan natin yung mga halimbawa. Ang mga halimbawa natin. Ayan. Alam ko, ginagamit niyo yan. Okay? Yun. Sabi ni Jolan, sabong sa Ilocano po, ibig sabihin po, bulaklak. Sa Tagalog po, ngayon ko lang nalaman to. Salamat sa pagbabahagi, Jolan. Ayan. Tingnan niyo yung colloquial. Ito yung pagpapaikli natin. Yung salitang paano, minsan, nagiging paano. Paano nga to gawin? Okay? Para mas mabilis siyang bigkasin. Ayan, salitang pare. Dati, oy, pare. Ngayon, nagiging pre na lang siya. Tingnan niyo yung salitang tara na. Tara na, punta na tayo sa kantin. Diba? Yung salitang tara na, nagiging tena. Tena, at kain na tayo. Okay? Yung salitang kailan, ay nagiging kailan. Ang salitang mayroon, nagiging meron. Ang halika, nagiging lika. At napakarami pang iba. Okay? Ayun. Ayan, no? Wala pa akong ano. Ang sabi ni Elaine, ang aki, yung may kudlit sa taas, ay mula sa aking ay. Ayun. Yung, di ba? Nababawasan ng ay. Okay? Ako'y, okay, na okay, ay, nagiging o, tas k, o kaya nagiging k na lang. Okay, yan. Ayun. Sabi ni Jolan, tayo ay, yan. Okay, Elaine, aki, akin, an, at napakarami pang iba na talagang ginagamit ko yung mga salitang yan. Napakahusay talaga. Okay? Balikan natin na pambansa, panitikan, lalawiganin, kolokyal, dadako tayo sa pinakahuling antas. Ano kaya ito? Ayan. Kung meron tayong pinakamataas, yung pampanitikan, ito naman, siya yung pinaka nasa mababang level, ang balbal. Okay? Ito ang pinakamababang antas ng wika sapagkat karaniwang maririnig siya o ginagamit siya sa lansangan o sa kalye. Ibig sabihin, yung mga salitang naririnig natin sa labas, yun ay nasaan yung balbal. Ang salitang ito ay tinatawag na slang sa wikang Ingles. Sapagkat, ito yung mga pinausong mga salita. Yung mga naririnig natin, lalo na kapag mga kilalang personalidad ang bumikas, ito talagang sumisikat at lumalagan. Tingnan natin. Yan. Tingnan nyo. Alam ko yung mga salitang yan, talagang gamit na gamit niyo yan. At naririnig ko yan nung nagkaroon pa, nung face-to-face pa tayo. Besh, beshi, moms, ayan yung Brad, Par, Tol, Bex, Becky, Bax, Baklush, Tsaka, Chararat, Igop. Ito, hindi ko maintindihan dati yung isalitang igop. Ano yun? Yun pala, pogi. Binaliktad lang pala siya. Saka yung omsim na yan, mismo pala yan. Kung napapansin natin, yung mga salitang nasa balbal, ito yung mga hinaluan ng salitang jejimon, mga salitang bakla, yung mga salitang Taglish, English saka Filipino na pinagsama, Tagalog-English, tapos yung mga salitang pinagbaliktad, minsan may number pa yan. Ayan, yung wale, have, at marami pang iba. Tingnan nga natin yung mga ayun. Okay, sabi ni Julans, yung salitang la or la, na hala, yan ay papasok na ngayon sa balbal. Okay? Yan, may naririnig din ako sa mga Okay? Ayan. Sabi ni Mark Platon, sa pag-ikot ng panahon at pag-unlad ng sibilisasyon, umuunlad ang ating wika.
ka. Ayan, sabi ni Celsique, Day. Nung una, hindi ko rin siya mabigkas. Tinanong ko pa nga yung estudyante ko kasi parang may nakita akong conversation na ganyan. Yung D-A-Z-A-Y, sabi ko, ibig sabihin nun? Ma'am, ang ibig sabihin mo niyan, Day. Parang kaibigang babae. Yun pala yun. Ayun, sabi ni Charmy, Shala. Ayan, sa kalam. Ayun. Ayan, ibig sabihin malakas. Ayun. Yan, Sisi, Charot. Ayan, correct. Ayan. Yung mga pinapaigli na tayo ha, BW, okay, yung ILY, mga G-words, correct, kasama yan. Very good. Lods, ayan. Okay? Dito, para maintindihan natin yung mga sinasabi nila, siguro makisabay rin tayo sa kanilang, lalo sa mga kabataan. Nang sa ginuunawaan natin, minsan kasi, lalo na kapag nag-uusap yung mga bakla, nakakatawa silang pakinggan. Kaya minsan di maiiwasan na magamit din natin yan. Ayan, yung Elmaw ba to? Ayan. Okay, very good. Ayan, hindi ko na alam ang ibig sabihin ng 2LL. Hindi ko na siya alam. Ayan, yung awit, alam ko na awit. Tapos meron pa yung uwu. Ayan, okay? Okay, very good. Napakahusay talaga. So, tatandaan nyo na, pambansa, pampanitikan, kolokya, lalawiganin, at balbal. Okay? Yan. Dito tayo ngayon sa gawain natin. So, basahin at kilalanin ang mga salitang nakadiin. Meron akong ipapakitang lyrics sa inyo at meron doon na mga naka-bold na mga salita. Tutukuyin lang natin kung anong antas ng wika ito. Okay? Ang pagpipilian nyo ay yung mga sumusunod, balbal, kolokya, lalawiganin, pambansa o papantikan, at syempre, itatype nyo ang inyong kasagutan sa comment section. Okay? Ayan. Ayun, sabi ni Riza May, ganda. Gan sa kada. Pinagsama, ganda. Ibig sabihin maganda. Okay, very good. Lodi, ayan. Okay? Yan, napakarami pang iba. Very good. Okay, ito yung kanta. Yan. Siguro ay hindi nyo pa ito naririnig at hindi nyo siya alam, hindi kayo pamilyar. Yung iba naman siguro alam to dahil siguro sinasayaw ito nung elementary tuwing sasali sa mga competition. Ayan. Mga interpretative dance. Siguro alam to ng mga nanay at tatay nyo. Ang pamagat ng kanta ay Mamang Sorbetero ni Celeste Legazpi. Nariyan ang link natin. Okay? Babasahin ko na lang siya ha. Simulan ko na siya. Mamang Sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Mamang Sorbetero, tayo ay sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaway. Batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tag-araw. Bagay na bagay yan sa summer. Masda ng ulap sa himpapawid. Korteng sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay nananaginip. Merong sekretong nasasaisip. Sa pangalawang larawan na ako. Mamang sorbetero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaway. Batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tag-araw. Mainit na labi, nagbabagang mata, sunog na pag-ibig, parang awa mo na. Mamang sorbetero, o nasan ka, init ng buhay, pawiin mo na. At pinakahuli, mamang sorbetero, tayo sumayaw, kalembang mong hawak, muling ikaway. Batang munti, sa'yo'y naghihintay. Okay? Pansinin natin, may mga naka-bold dyan, mga nakadiin. Okay? Tinda mong ice cream, tayo'y, kalembang mong hawak, nagbabagang mata, at salitang sayo'y. Anong gagawin natin? Ito na. Okay? Ayan. At yung salita doon mula sa awiting Mamang Sorbetero, iisa-isay natin kung talagang natatandaan nyo pa yung antas ng wika. Para sa unang bilang, anong antas kaya iyan? Tinda mong ice cream. Tingnan nga natin. Ayan, ang dami pa nabibigyan ng mga kasagutan nila. Ayan. Very good. Marie Cakes, ito. Marie Cakes ni Elaine. Sabi niya, Marie Cakes, kaibigang babae rin yan. Okay? Yan. Okay?
Tingnan natin yung mga kagutan nila. Ayun, sabi ni Lunay, pambansa po. Jolan, pambansa. Selzy, pambansa. Rain, Ozea, Cedric, Marjon, Gloria, Charmy, Kit, Kathleen, Elaine, Rain, Ariza, Avery, at marami pang iba na sunod-sunod nagbibigay ng kasagutan nila. Ang number 1 tinda mong ice cream ay balbal. Ma'am, bakit po, ma'am? Bakit po? Kasi ang balbal, ito, minsan kasi nagkakaroon tayo ng paghahalo, yung taglish. Di ba nga kaya ngas lang siya kanina? Pero sige, dahil sa salita mong tinda, okay, tatanggapin natin ang pambansa. Very good. Okay? Yes, okay. Lahat ng sumagot ng pambansa, tama rin yun. Okay? Pangalawa tayo. Tayoy. Ayan, tingnan nga natin kung may nagbigay ng kasagutan. Ayan, tingnan natin yung pangalawa. Number 2 tayo. Tayoy. Ayun, sabi ni Samantha, colloquial. Okay? Tingnan natin kung may nagbigay pa ng... Ayun, naglo-loading ata. Ayun, sunod-sunod na sila. Okay? Samantha, Elaine, Kip. Ayan, sunod-sunod na. Si Aliza, si Carl J, Christy, si Sidro, Samantha, Celzy, K, Charmy, Marjon. At sunod-sunod na nga ang kasagutan nila. Tayoy ay colloquial. Very good. Kasi, ayan, nagkaltas na at mapapansin naman natin yan kapag may ginagamit ng putlit sa taas. Yung apostrophe ba? Okay? Pangatlo, ito na, kalembang monghawa. Kalembang. Ayan, sigurado na tayo dyan sa number 3. Kalembang. Ano kaya ibig sabihin ng kalembang na iyan? Anong antas kaya siya? Kalembang monghawa. Okay, sunod-sunod yung mga kasagutan na pambansa, ay colloquial ang number 2, okay? Ang number 3, tingnan na natin. Ayan. Sabi ni Mark Platon, lalawiganin ang number 3. Lalawiganin daw, sabi ni Samantha. Sabi ni Carlo J, pambansa. Aha. Ayan, lalawiganin. Puro sila lalawiganin. Okay? Lordy, Tiglaw, pambansa. Francie Larry, lalawiganin. Tingnan natin. Iba-iba ang kasagutan nyo, no? Siguro, medyo hindi kayo pamilyar sa salitang kalembang, pero ang salitang kalembang monghawa, ito ay nasa antas ng, tingnan natin, ito ay pambansa. Pag sinabing kalembang, yung kampana. Okay? So, ito ay nasa pambansa. Pambansa yan. Yan. Okay lang yan. Okay? Dako tayo sa pang-apat. Nagbabagang mata. Nagbabagang mata daw. Yun, may nauna na sumagot. Sabi ni Rain Rizel, pampanitikan daw. Tingnan natin kung tama ang kasagutan. Sabi na Ariza, pambansa daw ang number 4. Ayan. Tingnan natin. Kit Morada ang number 4, pambansa. Samantha, pambansa ang number 4. Sabi ni Carl J, ang nagbabagang mata ay lalawiganin daw. Charmy, pampanitikan. Cedric, pampanitikan. Kira, pampanitikan. Lordy, pampanitikan. Ayan, sunod-sunod na. Avery, Ozea, Christy, Franz. Ayan. Siyempre, ang number 4, ay pampanitikan. Nasabi ko na siya. Ayan. Nagbabagang mata, hindi na literal na ibig sabihin niya na talagang mainit ang mata niya. Ibig sabihin, gustong talagang mainit na yung mata niya at gusto niya na makakita ng isang bagay. Okay? Hindi ibig sabihin na nagbabagan. Mapapaso yung mata natin yan, syempre. At pinakahuli, sayoy. Yan. Tingnan natin. Ayun, nauna kagad si Gloria. Colloquial daw. Yan. Rosemel, colloquial. Ayan. Gloria Marjon, colloquial. Si Rosemel, colloquial. Si Giovanni, pamanitikan ng 4, correct? Ayan. Sidro, Franz, Rosemel, Ozea. Ayan. Sunod-sunod na. Siyempre, yan ay colloquial. So, napakadali lang tandaan yung mga antas ng wika. Basta tatandaan natin yung mga kahulugan nito. Ang pambansa ay ang lingua franca. Yun. Ayan. Ito yun na. Doon tayo sa isa-isip. Tatandaan natin. May iba't ibang antas ng wika na ginagamit batay sa lugar. Okay?
Siyempre kapag tayo ay nasa loob ng paaralan, ang gagamitin nating wika, antas ng wika ay formal. Formal, pambansa. Batay sa kausap natin, kung kausap natin ay mga matatanda, mga guro, mga magulang, ay formal. Kung kakaibigan natin, kasing edad natin, pwede natin gamitin ng kolokwyal at balbal. At sa sitwasyon. Okay? Gamitin natin ang wasto at angkop ang mga salita nang sa gayon ay maunawa at maintindihan ang nais mong iparating. Minsan kasi, dahil mali ang pagkakagamit ng salita, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. So, lagi tatandaan yan, ha? Okay? At talaga namang sa inyong mga kasagutan, talaga namang natutuwa ako dahil napakaraming nagsipagbigay ng kanilang mga kasagutan. Kaya naman, bago tayo matapos sa araw na ito, may iiwan akong isang pagsubok na naman na kung saan ibabahagi nyo ang inyong natutuhan ngayong araw na ito. Okay? Yan. Sagot mo, share mo, syempre. Pumili ka ng isang awiting paborito mo. Tatandaan na dapat ito ay awiting Filipino, syempre. Isulat mo ito sa isang papel. Mula rito ay pumili ka ng 10 salita o mga salita, salungguhitan mo ito at tukuyin kung anong antas ang mga napiling mong salita batay sa formalidad. Okay, napakasimple lang yan sapagkat pipili ka lang ng 10 salita o maaaring higit pa at tutukuyin mo lamang kung anong kaantasan ito. At saan mo ito i-share? Siyempre, gamit ang mga hashtag, yan, yung mga nagpapasalamat na, i-share ang inyong mga sagot gamit ang mga hashtag Itulay Level Up, Wika at Pantika ni Tutor Maika at Filipino 7. Saan siya maaaring i-share? Siyempre, i-share mo ito sa DepEd Itulay Online Tutorial at sa Filipino Facebook group. Okay? At syempre, nagbibigay naman ako ng komento sa mga ginagawa. At napakagaganda ng mga gawa talaga. Okay? Abangan, sa susunod na linggo, ang tatalakayin natin ay alamat ng Kabisayaan. Ayan. Bago tayo magtapos, maliban sa National Reading Month na ating pinagdiriwang ngayong Nobyembre at National Children's Month, ipinagdiriwang din natin ngayong November 22 hanggang 28 ang National Science and Technology Week. Ayan. Okay? Muli, supportan din natin ang ating mga tutor na kung saan sila ay mga nasa DepEd Itulay TV. Ayan, ang aming program head, si Sir Ronel Avencillo, si Ma'am Pam, si Sir Rai, si Tutor Jessica, at si Ma'am Donna. Yan, yung mga tutor natin sa junior high school. Muli, kami ang inyong mga tutor, online tutor sa Junior High School Filipino. Ayan, at muli ako si Tutor Mike na nag-iwan ng katagang panalo ang kabataang may kaalaman sa wika at panitikan. Ayan, para sa inyong komento, huwag kalimutan magbigay ng suggestion nyo. I-click lamang ang https://tinyurl.com/itulay-feedback form or iscan nyo ang QR code na nakikita nyo sa screen. Ang inyong komento at suggestion ay mahalaga sa amin para mapabuti namin ang susunod naming session. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Susunod, Tutor Ronel at Tutor Mel sa Filipino. Maraming salamat sa inyo lahat.